So for our July power rates po, nagkaroon po tayo ng bahagyang pagtaas sa ating power rates for the month of July. Kung mapapansin po natin, last month po for June power rates, meron po tayong 10.67 pesos per kilowatt hour for our residential consumers. And for the month of July naman po, tumaas po ito into 11 pesos per kilowatt hour. So, Mm. ito pong power rates, ito pong pagtaas ng power rates natin for the month of July, affected po kasi tayo dun sa pagtaas ng generation charge sa wholesale electricity spot market o yung WESM po nating tinatawag. Ang WESM po, maaari po natin siyang isipin as merkado ng kuryente. Dito po, sa kaso po ng Iselco 1, 80% po ng ating power supply ay nanggagaling sa WESM. Kaya po kapag tumaas po yung presyo sa WESM, malaki po yung nagiging epekto nito sa ating generation charge. So, marami pong nagtatanong sa atin, bakit kaya tumaas yung presyo ng generation charge sa WESM? Gusto ko lang din po kasing bigyan sana ng linaw kasi dito po, ang nangyari po kasi sa WESM natin the past months, meron po tayong ilang mga power plants na nagkaroon ng forced outages, kaya Mm. nabawasan po yung Right. available na supply ng kuryente. And alam po naman natin na kapag mataas yung demand at kakaunti lamang po yung available na supply, tsak po na affected yung prices na nangyari. At ganito po yung nangyari sa WESM. Ayun po sir, yun po yung naging effect nito sa generation charge. Mainly because nagkaroon po ng force outages sa generation plants and masyadong mataas yung demand but unfortunately mababa po yung supply. Mm. Opo, ma'am. Ma'am, siyempre, pagdating ho dito po sa binabanggit ho ninyo, sa generation charge lahat yung nag-adjust, ma'am. The Yes po, reason tama po sir. 40 centavos mahigit, tama ko ba? Sa Yes sir. pagtaas. Yun po yung pinaka nakaapekto sa pagtaas ng power rates natin for the month of July. Actually, even yung June, yung pagtaas din ng power rates natin ng June, generation charge din po yung naging malaking factor. So the past months, generation charge po yung main factor kung bakit po continuous yung pagtaas natin ng power rates from the past few months. But Opo. gusto ko lang din pong bigyan ng linaw isa po sa mga paraan na ginawa ng ating kooperatiba ng Iselco One para ma-mitigate yung impact nito sa ating member consumer owners. Sumulat po ang Iselco One sa Energy Regulatory Commission o ERC na kung maaari po ay 70% lamang po muna ng ating WESM obligation ang babayaran ng Iselco One at ang remaining 30% po ay magiging staggered payment po in the next 2 months. And thankfully po, pinakinggan po tayo ng ERC at pinayagan niya po tayo na magkaroon ng ganitong klaseng payment scheme. Mm. Ibig sabihin, parang utang siya, ma'am, muna. Yes sir, 70% na lang po muna yung binabayaran natin ngayon sa WESM. Kaya po yung pagtaas ng taripa natin, hindi po ka-drastic yung changes from the past month. Kasi Oh. 70% lamang po ng WESM obligation yung ating binayaran. And that yung remaining 30% po ay mahahati po ng 2 buwan. Opo. Hindi naman ho kaya yan mag-cause ng shocks later on sa mga susunod na buwan? Hindi naman sir kasi sa susunod na buwan 15% na lang and then in the next 2 months 15%. So hindi naman po ganun kalaki yung magiging shock nito sa power rates natin. Mm. Opo. Ma'am, balikan ko lamang ho yung pong sa power rate. So, yung pong pagtaas per kilowatt hour is 45, tama ko ba kung hindi tayo nagkakamali? 45 centavos? Last month sir is for June power rates 10.67 pesos and for residential po is for July 11.12 po. So if i-calculate po natin around
0.45 cents po yung tinaas ng power rates natin from last month po. Opo, ma'am. Ma'am, siyempre, tanong ho siguro ng iba, bakit may mga bill shocks na na-experience ngayon yung iba? Halimbawa, may mga nagsasabi na bakit from 5,000 naging 7,000 yung bayarin nila. May mga explanation ho ba dyan aside dun sa increase ng power rate ho? Para po sa mga nasushock nating member consumer owners, i-check po muna natin yung ating kilowatt hour use. Kung almost ba na pumapantay ba siya sa kilowatt hour use natin from the past months. And kung meron po tayong mga agam-agam sa ating electric bill at nakita natin na parang parehas lang naman yung kilowatt hour use natin sa ating electric bill and yet parang hindi siya nagmamatch dun sa na-implement nating power rate, mangyari pong dumulog lang tayo sa pinakamalapit na Iselco 1 branch office at hanapin po natin yung consumer welfare officer natin nang sa gayon masilip po natin yung ledger ninyo para po mabigyan natin ng explanation kung ano po ba, saan po ba maaring nagkaroon ng pagbabago, either kilowatt hour use ba yan o kung talagang nagkamali lang po tayo ng reading or kinakailangan na po ng calibration ng mga metro natin. Usually ho ma'am, pagdating ho dito po sa mga ganito ho, kwan lang naman siya due to ano yan, mas increase na use ng kuryente ho kaya pagdating sa ganyan or talagang ano po ba yung common na reason bakit nagkakaroon ho ng mga ganyan ho, bill shocks po? Yes, sir. Minsan kasi hindi natin napapansin pero mas mataas talaga yung kilowatt hour use natin the past month kung ikukumpara natin to sa last month. Kaya kung ita-times po natin yung kilowatt hour use natin dun sa na-implement nating power rate at nagtali po ito, yun po talaga yung ating electric bill. So, yun po. Kung may mga cases din naman po na feeling natin luma na yung metro natin and hindi na accurate yung pagbasa nito sa reading, pwede po tayong mag-request ng kilowatt hour meter calibration sa ating branch office para po ma-recalibrate yung meter natin or kung kinakailangan na pong palitan para mapalitan na po ng bago yung metro natin. Opo. Ma'am, no, well, I don't know kung paano ho kayo, aware na ho kayo roon sa sinasabing pagtanggal dito po sa plano ho na ipatanggal ko yung pong anong tawag ko riyon? Ito pong System loss charge ba system ito, loss sir? charge. Opo. Sa inyo po ma'am, no, siguro para sa kabatiran ng mga kababayan po natin, paano po ba nagkakaroon ng system loss sa hanay ng Isabela? For example, sa mga distributor ho ma'am ng electricity and saan ho siya nakukuha po? Yes po. When it comes po kasi sa system loss, sir, may dalawa tayong uri ng system loss. Yung una po dyan ay yung tinatawag nating technical na system loss. Technical yung dahilan. Pangalawa, non-technical yung dahilan. Para naman po sa part ng technical na system loss, ito po yung nawawala or parang na-spill na kuryente pag tinatransport po yung kuryente mula sa power plant papunta sa Iselco 1 substation. So kunyari, maihahalin tulad po natin siya sa butil ng bigas. Kung merong 100 na butil ng bigas sa isang supot at ililipat mo to sa isang supot, hindi tayo sure na 100% pa rin yung magiging butil nito. Maaring 98% na lang, 95% na lang kasi may mga na-spill na butil mula dun sa paglilipat natin. Ganito din po yung case sa kuryente. So kung nag-order ka ng, for example, 100 megawatt na kuryente sa power generator, makakarating na lang siya sa Iselco 1 mga 145 megawatt. Yun po yung tinatawag nating technical system loss, which is normal po sa operation ng isang power system or distribution utility system. But another reason po, another kind po ng system loss ay yung tinatawag nating non-technical system loss. Ito po yung mga
nagkokos ng electric pilferages o yung pagnanakaw o hindi wastong paggamit ng kuryente. So kung may mga pilferage po na nangyayari sa area, sa inyong mga kabahayan or sa neighborhood, nakaka-contribute po ito sa system loss na siya namang sinushoulder ng ating member consumer owners. Ito po ay mandato ng Energy Regulatory Commission. Dahil kaya nga po ini-encourage ng ating electric cooperative na if meron pong mga kaso ng electric pilferages o yung pagnanakaw o hindi wastong paggamit ng kuryente, ay dapat pong ipulong ito sa pinakamalapit na ISELCO 1 branch office nang sa gayon po mabawasan po yung system loss ng ating kooperatiba, and that mababawasan din po yung magiging system loss charge nito sa ating electric bill. Mm. Opo, siyempre ma'am, no, dito po sa ganyan ho, so malinaw ho ma'am na parang parang kailangan ho talaga siyang i-pass on sa mga member consumer, or is it possible ma'am na ang power distributor na ho yung mag-shoulder ho niyan? Yes, sir. Ang sa side po kasi natin, lahat po ng mga charges sa ating electric bill, lahat ng generation charge, transmission charge, system loss charge, and VAT charges, lahat po ito ay pass-through charges lamang. Ibig sabihin, taga-kolekta lamang po ang ISELCO 1 at ito po ay mandato ng Energy Regulatory Commission o ERC. Lahat po ng charges na ito, gusto ko lamang pong linawin, pass-through lang po tayo, pinapasa po natin ito sa mga regulating bodies and agencies or national government. Kumbaga, lahat po ng charges na ito, dinadaanan lang, nagiging middleman lang po ang ISELCO 1 sa pagkolekta nito. Mm. Mm. Oh. So kung meron pong pwedeng, kumbaga, hindi na humaningil ng system loss, yan po ay yung power generator, tama ko ba? Ano sir, sorry? Kung sakali man ho na may mga instances, for example, na hindi na po sisingilin yung system loss, posibleng gawin ho yan nung mismong power generator, tama ko ba? Hindi pa po natin alam sa kasalukuyan, sir, kung ano po yung magiging plan ng ating national government when it comes dun sa system loss. Kami po ay, ang ISELCO 1 po ay sumusunod lamang po sa mga existing laws and regulations. So kung magkakaroon man po ng bagong policy or official directive from the government or from our regulatory agencies such as the Department of Energy and Energy Regulatory Commission, we will fully comply po. So, we will be awaiting po for any official implementing guidelines when it comes po sa pagsingil ng systems laws. Kasi sumusunod lang din po tayo sa mga existing laws and regulations po. Ma'am, maraming salamat ho sa inyo pong oras ngayon pong araw na ito. Ibibigay ko na lamang ho yung pagkakataon if ever na may mga nais ho kayong idagdag po, panawagan, paalala sa mga kababayan ho natin. On your part po sa Iselco 1, ibibigay ko na lamang ho yung pagkakataon po. Yes po, maraming salamat po for this opportunity. Again, pinapaalalahanan po natin ang ating mga member consumer owners na maging masinop and maging prudent po sa paggamit ng kuryente, lalo na po in these trying times. And maraming salamat din po muli sa Bombo Radyo sa pagkakataong maipaliwanag at matugunan po yung mga katanungan ng ating member consumer owners. Ang inyo pong kooperatiba, kasama po ang Board of Directors na pinamumunuan ni Attorney Estalker A. Argonza at ang pamunuan po sa pangunguna ni Acting General Manager Glenmark F. Aquino. Patuloy po kaming humihingi sa inyo ng suporta at pangunawa. Maraming salamat po.